Kimbote sa Dumules! Paspas ang dagang sakdaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way huno ng mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kaninyo pinaagi sa Dumules News Roundup! Dumules News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o kalambuan nini dinhi sa Dumules News Roundup! Mga kapuso sa mga lugar nga mabuti atong Sibya o sabi isa na sa mga partes Pilipinas. Welcome diri sa lang edisyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Round. Adlaw karon nga Martes, Oktubre 7, 2025. Mga kapuso, kita may mag-uba na sa pagtukyan ng kadagkong isyo sa lokal, national at international. Super Radio! Super Radio! Super Radio! Super Radio! Mga kapuso, ini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote. Super Radio! O para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. Super Radio! Super Radio! para sa mga nag-unang balita sa lokal, giingong tungod sa ero, maong namatay ang usa ka 43 anyos nga maestra human kini gidunggab sa makadaghang higayon sa iyang kapuyo nga tumboy sa may Purok Lemoncito sa Sitio Sambag, Barangay Tubod, lungsod sa Minglanilla kagabi. Base sa investigasyon sa kapulisan, ang biktima na ilahan nga si alias Melanie, 43 anyos ni usa ka public school teacher sa Dakbayan sa Talisay na nagpuyo sa Barangay Tubod, lungsod sa Minglanilla. Samtang ang suspect mao ang kaugalingon ni ining kapuyo nga tumboy, si alias Catherine, 42 anyos, way trabaho ug residente resab sa naasoy nga lugar. Matud pa nga pirmi na sabdi sila mag-away tungod sa ilahang mga problema sa ilahang relasyon. Niadtong higayuna, hubog ang suspitsado nga si Catherine o giingong adunay nakalalis sab kini tungod sa iro nga nakagawa sa gate sa ilahang panimay, mao nga nasuko ang suspect og nanunggab sa biktima gamit ang kitchen knife. Dugang pang samot na suko kini human giingong napaakan sab og bitin ang suspect dihang nangita sa iro niini. Samtang gisuwayan pa pagdala sa ospital ang biktima human sa panghitabo apan gideklara kining dead on arrival sa mga doktor. Daling nga miresponde sab ang magasakop sa Minglanilla Police. Ya sa dapit, ilaha na lang napalgan ang biktima na naghigda na sa saag unya naligo sa kaugalingong dugo. Samtang ang suspect ni tago ora sulod sa panimay human sa maong krimen, inungdan nga nadakpan kini. Sa pagkakaroon gitanggong nas prisuhan ang suspect samtang gihikay na ang tukmang kaso ipasaka batok ni ini. Super John Kimbote sa Dumules! Ikasbahin mga kapuso, upat ka magatunghaan sa Dakbayan sa Talisay ang dili una ipagamit gumikan sa pagpangliki nga nakita human sa 6.9 magnitude nga linog ni adtong miaging semana. Kini mo gibutyag ni Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas sa diyang gi-inspeksyon na kini sa taga City Engineering Department ug sa Department of Education Talisay City. Matud pa ni Gulyas nga naagihapoy mga eskwelahan nga na-damage sa linog hinungdan nga ilahang gisabutan ni Dr. Arden Monisit, Schools Division Superintendent, nga dili usa kini ipagamit pagbalik hangtod nga dili kini maayo. Ang mga eskwelahan nga dunay mga guba or damage mao ang Pook National High School nga dunay siyam ka mga lawak sa ringan nga di pasudlan hinungdan nga ang mga tinun-an mag-modular pagklase. Duha ka lawak sa ringan ang naguba sa Tabunok Elementary School hinungdan nga gibalhin og laing classrooms ang mga tinun-an.
lagtang ang ilahang klinik ra ang naguba ug ang building sa Pagcor sa Talisay City Central School ang gideklara nga off limits. Ang mga tinun-an ibalhin sa laing building samtang shifting ang klase nila karona. Alang sab sa mga pribado nga tunghaan, ang desisyon naa sa ilahang administrator kung unsa nga klase sa pagtudlo ang ilahang ipatuman tungod kay magdepende sab kini sa pag-inspeksyon unya sa engineering team ilahang tunghaan. Nasayran nga ang Talisay ibalik na sa pagtungha sa ilahang mga tinun-an. Super Tanking Bote sa Double S! Super Radio. Double S News Roundup! Super Radio. Super Radio. Okay mga kapuso, arita sa mga hisgotanan diri sa ato ang tulumanon sa Double S News Roundup. Super Radio. Unahon taning Cebu City Transportation Office Head Raquel Arce iklaro nga wala kini po-impose og kota sa iya mga traffic enforcers. Ang yun ini sa mga motorista or drivers nga direktang mo report kaniya o gali sila gipang dakop bisan og wala sila kalapasan or nalapas nga lagda sa trapiko kay andam niyang silutan ng mga traffic enforcers nga nalang bigit ni ini. Super Radio. Medyo amot if quota pa bagyapoy tawag ano engineer. Pero naam ko sila performance. Yun niya, ang ilang performance magbase daw sa duha ka bagabutang. Duha ba to? Basta apil na ang ginaghanon sa dakop. Unya ang imuhang traffic management. So if way quota, dapat dili i-apil sa imuhang performance ang ihap sa mga dakop. Di ba? Di ba, engineer? Kaya kung mo na'y basihan sa maayong performance nga traffic enforcer, di man ako kong daghan. Mahug na siya nga, di ba, ang gitanaw na sa enforcer, dili na ang pagmaan sa traffic, ang kato ng pagdakop. Nanglan guro na usmo ninyo ang inyong performance basis ba? Or ang basihan sa maayong nga performance. Okay, parte man daw ni sa ilang Human Resource Department, HRDO man daw ni nga murag criteria. Anyway, wala man gyud ka. Okay. Super Radio. Ikasbahin mga kapuso, PBOX DOST na matikdan ang coastal uplift o pagsakas baybayon sa barangay Nailon, siyudad sa Bugo, uman sa magnitude 6.9 nga linog sa miaging simana. Kini resulta sa paglihok sa Bugo Bay Fault nga nadiskubrihan sa naasoy nga barangay nga mao'y hinungdan sa kusog nga linog. Super Radio. Super Radio. Naagyoy dakong kausaban sa Bugo kay na may mga uban nga area nga ni ubos engineer. No, na ay mga sinkhole, na po mga pagsakas yuta. Pila to 1 meter. Ipon basta-basta dako gyud ning linog mga kapuso no. Na nakakuwag interes sa ubang mga international level gyud no. Namang gyud mga nakalas. Kini kinahanglan gyud ni tutukan sa PBOX mga kapuso. Kay bag-o pa man day ni. I think mo last pa ni og pila ka buwan mga higala ang ilahang pagtuon sa Bugo Bay Fault. Kay kinahanglan man subayon engineer kung asa ni dapita magsugod, asa taman ang badlis o kining fault line. Kung kay once nga ma-identify na ni PBOX asa gining mga dapita, asa ni mag-agi ning linya. Lahan naman ang palikayan sa tao. Meaning bawal ka motukod nga diha mismo sa fault line ilikay ang inyong balay. So naagi mga igo nga mga yuta ana mga building para di na pud maapiki na kung magtukod mo okay ra mo ana tukod mo sa fault line nagmulinog balik maguba gihapon. So wa gyapon post. So ilihay mo daan sa PBOX ana isubay na karon sa PBOX kung asa ni dapita ang fault line para malihay ang mga balay mga establishment padistansya na ito ilang gi-implement 5 meters 5 meters away gikan sa fault line. Super Radio. Ikas bahin mga kapuso, if nakadungog mo sa interview iining si Carlo Lugartas Bugo City Planning sa programa ni sa Sentido mga kapuso ibutyag ni ini kanaagi day mga apektado kanang ngolekta og ayuda nya gibaligya nya gitigbakay. No, gitigom ra daw ang mga ayuda no dito sa norte nya gibaligya nya gitigbakay.
No, paita na nga kuan eh. Mabita nang mas okay yun if ang local government unit mo imuhatag sa ayuda kay kontrolado ba, no? Ako katong pag Sabado mo gid akong panawagan ayaw na lang gyud mo adto. Dapat ang LGU mo imuhatag. Okay, sila may nakahibaw sa ilang mga konstituente. Pero sige lang, at kasing-kasing sa kasugbuanon, gusto mong mutabang. So, ang resulta, grabe ang traffic. Unya, naasad tayo mga kigsuunan nga nag-aksidente intaan. Ilang tinguha nga muhatag og ayuda sa ato mga kapuso dias Bugo o uban pa mga lugar na apektuhan na ning 6.9 magnitude nga linog. No? Karon, naan na mga reports nga naan na ko na mga ayuda. Dubli-dubli mga adunahan siguro ni mga kagwang. Dubli-dubli siguro ayuda na dawat ani. Dili naman makontrol. Ang uban gipang baligya. Unya human gibaligya naagyo ko ng information nga nadawat si Sir Carlo Rogartas Bugo City nga gitigbakay. Madakpan bitaw magpaloy-looy. Ayaw mo ana kinaatas ako na nya maghimo pag imong mga anak nga kuan. Ihatag na lang na nga imo man ang ibaligya. So, kita mo itong video ni Kapusong Alan Domingo. Ha, tag-iyag sari-sari store. Inutang pa niya ang mga kinumpra nga igbabaligya sa iyang tindahan. After sa linog, iyang gipanghatag tanan. Super Radio. O kana mo di ba? So, dili man gud hinoon tanan nga na ang kasing-kasing. Pareha ni mga tauhan na nakakadawat og ayuda na nubra gibaligya. Bis nga ihatag silang silingan para makatabang. Baligya sad ba? Ayaw mo anay kay gabaan mo anay. Hagihaguan ba na sa mga tao ipangputos hatag da niya. Inyo rang ibaligya. Inyo pag yung itigbakay. Ihatag na lang na kung nanubra inyo hang grasya da, ihatag na. Ihatag sa mga wala kadawat kay porsyon na amang yun mas nang inahanglan. Di kay inyong ibaligya niya, inyo yung isugal. Ano yung mga kapuso, palotson sa tanay, hanggang ito ang magkakommercial. Double S News Roundup. Super Radio Report. Super Radio. Hawat ang report mga kapuso, sobra 700 gabalor sa drogas. 700,000 nasakmit gikan sa Enero hangtod sa September. Super Decime, pasok! Super Radio. Gikan sa Enero 1 hangtod sa September 30, 2025, ang Police Regional Office 7 nakapagayon og 6,181 ka anti-drug operations ang resulta sa pagasikop sa 7,191 ka individual na nalambigit matud pa sa illegal nga drogas o nasakmit ang 769 million pesos nga balor sa illegal nga drogas. Appeal sa nasakmit mo ang 112.51 kilogram sa shabu, 2,604 grams nga pinaugang dahon sa marijuana, 3 grams sa kush, 14,021 marijuana plants, 60 ka sticks, 250 grams sa cocaine, 60 tablets sa ecstasy. Bungataan ni Police Regional Office 7 Director Brigadier General Rodrigo Maranan na ang kampanya dili lang may tungod sa enforcement apan apil na ang transformation. Ang katawhan ang yan nga mga labot kini aron gyud mapuhag ang problema sa illegal nga drogas dinhi sa rehiyon. Ang mga puson nga anti-drug operation sa PRO7 napakita sa walay paglubad nga partnership sa kapulisan, local government units o katawhan sa Central Visayas. Kini si Desmi Padilla sa Jimmy Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Ikas bahin mga kapuso, ang syudad sa Lapu-Lapu mo'y mo pasaka og kaso sa mga Muslim nga mag-away-away nga di mapasakaan og kaso. Super Norman, pasok! Super Radio. Gipaistudyuhan na karon nila ni Congressman Jonard Chan o Mayor Cindy King Chan ang mga kaso nga posibleng ipasaka niadtong mga komunidad sa Muslim nga mag-away-away diya sa kadalanan o diya sa ilahang komunidad nga dili lamang mopasaka og kaso. Matupad ni Congressman Jonard Chan nga kadaghan na sila makadawat og alarma kalabot ni ining mga pag-away-away sa mga komunidad sa kaigsuunang Muslim diya sa syudad o dili lang mopasaka og kaso ilabay na katong mga nabiktima. Gitan-aw ni Congressman Chan nga gumikan kay nakaguba kini sa imahe sa syudad
sa Lapu-Lapu, sila na sa syudad ang mupasaka og kaso batok ni ining mga suspitsado sa mga karambol o rambol o mga pag-away-away. Mato pa ni Chan nga bati ang imahe sa syudad kung kini kanunay nga mahitabo. Mato pa niya nga welcome ang kaigsuon ng Muslim diya sa syudad kung panginabuhi ang ilahang tuyo apan kung kasamok dili nila kini nga dawaton o giawhag nga mupauli og diin sila gikan. Dugang ni Congressman Chan nga di na siya buot nga kini mausab pa og ilan nga gihasan sab ang mga barangitano diya sa barangay nga diin na nanimuyo kin sila og ang kapulisan nga mag patrolya o dalhon yun ang mga suspitsado ngadto sa buhatan sa kapulisan na aron mapasakaan og kaso. Kini sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat Super Decime Padilla ug Super Norman Mendoza sa inyong mga reports. Super Radio. Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, nasa ato ang linya si Ma'am Junina Marte sa Pagkasamagta. Junina, maayong hapon. Mayong hapon, Sir John Kim. O sa itong mga sakinti paminaw, matong latest weather update. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ maumpad tayo nakatektar dinhi sa Visayas, Mindanao o Palawan. Sa laing bahin kining northeasterly wind flow maong nakapektar dinha sa may silang bahin sa northern ug central Luzon. O gatong ginamonitor na LPA gawa sa atong Philippine Area of Responsibility kay as of 8 a.m. today ni develop na siya into a tropical depression category. And as of 3 p.m. today, ang location ni ini kay nana dinha sa may 2,280 kilometers east of Central Luzon ug kini gapayro pa amin ang kasatban sa gikusgon na 35 kilometers per hour. Ug base ta sa tong latest analysis kay mubo ang chance ni ini na mosulod pa sa tong Philippine Area of Responsibility ug wala po ni direktang epekto sa bisag asang bahin sa tong nasod. O para naman sa tong weather condition din sa Kabisayaan, karon og sumusunod na 24 ka oras kay makasinati kita og madag-umon nga kalangitan, kiniugan aning mga katag-katag nga pagulan, pagpanugdug og kilat, dala o tungod aning ITCZ. Og as of karong hapon kay nakitay active na thunderstorm advisory dinhi sa may Central Cebu. So kini atong mga pag-uwan-uwan na sinati kay pwede ni mulang tod usa ngadto na sa 2 ka oras og pwede pod ni makamugna o makakos kining mga pagbaha hilabi na dinha sa mga low-lying areas or kining mga landslide dinha sa mga mountainous areas. So continue monitoring lang gyapon kita sa atong mga ipagawas na mga warnings and issuances. Wapot kita'y active na gale warning, Mount Tibok, Visayas, kay padayon gapon makasinati sa hinay, ngadto na sa kasarangan na paguro sa hangin, na magumikan sa minang silangan, ngadto na sa mahinang kasadpan, di na ito kadagatang magpabiling malinawon, ngadto na sa kasarangan ng mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo, ito kadagatan kay ni Hunas, ganinang alas 5:12 sa hapon, ug mutaob kini unya sa alas 11:15 sa gabi. Temperatura na to for the next 24 hours, magduwa kini sa 25, ngadto na sa 32 degrees centigrado, ug atong haring adlaw kay ni salop ganinang alas 5:33 sa hapon ug mosailang kini ugma sa alas 5:49 sa buntag. Og matong latest weather update gikan diri sa Botan sa DOST Pagkasamagtam, kini si Junina Marte, mayong hapon ug daghang salamat. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Ma'am Junina Marte sa Pagkasamagtan mo'y nagtapos sa first portion ng atong tulumanon sa WS News Roundup. Mga kapuso, na ay thunderstorm advisory ang Pag-asa. Diin ang apektado ni isang Central Cebu. So, kini Metro Cebu gid siguro ni Cebu City, Lapu-Lapu City, Talisay, Mandawi, mga kapuso. Natin mga nakita nga video nga nanggawas ng mga barko no sa karsada. Kanya nag-abli na po ang mga resort. No? Una na tayo mga open na ang mga resort karon, paita ning uwana eh. So, amping muda niya, planuha daw ninyo hang mga lakaw, mga kapuso. Anyway, sa di pa tayo matusunahan at Double S News Roundup. okay, mga kapuso, balik na din sa ito ang tulumanon sa Double S News Roundup. Sige po, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kimbote, mga kapuso. Super Radio. Di tamaglangan, narita sa ito maghihisgutanan. So,
Ato naman dito natakol tong namaligya og ayuda no, relief goods no. Ako lang balik ko na ayaw mo anha, gabaan mo. Okay, hinaguan pod biya na sa itong mga kaigsuunan dire. Namutos in town na dire. No? Nagunahon na kung naaba mo'y makaon or wala. Kanya kamo nga nakadawat og sobra-sobra inyo rang ibaligya no, sa inyohang mga kauban. Nga nanubra ihatag. No? Kaya hinatag naman na. Kaba in town na. Nya napatay na dungog nga information nga inyo pagidaw gi tigbakay. Ginoo ko. Ala. Anyway, sunod ato lang i-centralize gino kay para ang barangay mismo mo imuhatag ang LGU mo imuhatag mga kapuso. Kini ngilara paminahon no nga na baligya. Anyway, di kita mo focus, arita mo focus sa national na sa ta. National ta mga kapuso, nahon taning si bagong ombudsman mga kapuso, mupuli ni Martires, si ombudsman Remulla mga higala. No? So, gitudlo na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Remulla isip bag-o nga ombudsman mga higala. Okay, ni-retire naman to si Martires ba to pag-pronounce? No? Katong best friend ni Gobernador Gubguin. Hala. Ang best friend nila kay murag ubay ni sila, nag-exchange ni sila mga init halang nga mga istorya mga kapuso. Kay kuanan man ni Martires, no? Ang desisyon. Gisilutan man sa Gubguin. So best friend gini sila. So, BBM appoints Remulla as ombudsman mga kapuso. Si Department of Justice, DOJ Secretary Boying Remulla, siya na ang bagong ombudsman. So, makalingkod siya 7 years. 7 ka tuig. Mulingkod. Or ang iyahang length of service ba? No? Kagabi niingon pa to ang kuan, nga naay 3 months si BBM mupili. Ubay mo to, engineer, unom to kabuok ang pilianan ni BBM. So, gingnan siya, maximum of 3 months, pwedeng mupili sa presidente, depende unsaon niya paghashas. Unsay hashasan nga, usar ka adlaw. Kaya kita siguro BBM sa kanang pilianan ba multiple choice pag Remulla. Automatic mga kapuso. Why daghang hashas? Why daghan nahashasan naman ni engineer. Nahasasan pero hatagan gyud og chance ang presidente nga mo hashas og iya ha. Pero mga limpyo na mga himbisa na. Pagkita niyang Remulla siguro A, B, C, D, E, F. Remulla, okay ni. Pasa nito, approve na. Ay, naku, akong tanaw nino kay kabantay mo nga sa ihang termino, grabe ka-aktibo ang ombudsman. No? To the point nga kita mismo nakanahon na nga giweaponize gyud ang ombudsman. No? Pila gud to kabuok ang mga nasuspende. Pila kabuok ang napatawan og nasilutan og perpetual disqualifications di na makadagan. Ever sa bisan unsang government position. Uy, kitong uban To the point kita mismo mura man giweaponize naman yung ombudsman. Yaha tong term. Karon to nga termino mga kapuso. Pero, pimuno naon, kanas Martires dili man na sa termino ni BBM. Past administration pa siguro na, I think. No, karon, unsa na lang kay resulta ni Ron. Nga, ang tao mismo ni BBM, which is si Remulla, mo na ombudsman karon. Ako, nag-expect na ko og mas grabing activity from ombudsman. Kana pa lang. Kay karon katong past 3 years, grabe ka aktibong ombudsman. Daghang kitog na disqualified, daghang tong mga na suspende, pila ka buwan, pila ka tuig, no? Si Dri Cebu City, si Mayor Mike Rama, no? Hala. Muraga ngayon raman pud to
Si Jonas Cortez, si kinsa pa man, ang Bohol, ano ba? Igo to, Bohol. Si Gobgwen Garcia, igo po to pero napildi man siya so dili na gito sa in effect. No? So may ubay ang mga nasilutan og napahamtangan og silot sa ombudsman mga higala sa panahon ni Martires sa BBM administration. Karon nga si Rimulya na ang lingkod mas nag-expect pa ko og mas daghan or mas grabeng activity sa ombudsman labi na nga presidential election ang 2028. Posisyon daan, engineer, muranig chessboard ba? Murag chess ba? 3 years from now, 2028 election na. Imong tan-aon kini nga lihok sa administrasyon, pagposisyon ni Rimulya isip ombudsman, very crucial ni sa dagan sa ilang political career, political group, mga kapuso. Atangan na to ang sunod nga mga lihok sa ombudsman karon nga naa na sila bag-ong leader. Super Radio. Anyway, sa di pa mo atos unahan, atos Double S News Roundup. Ponter Jojo Liguis. Sa Leyte may pagpaminaw di po sa niya matod pang Eugenio Tagsip. Wa day lain nga mapili si BBM nga muhulip, murag naagid to'y unom. Unom to ang unom ba to? 5. Imot to sa ko, pila to sila kabuo. Higaan bitag 3 months, wa pa abti ko sa kaadlaw, ni dito sa magpili. Klaro kaya. Mag-aliluya. Mag-aliluya na sabning anomalya. Ito lang siyang tanawon na post Eugenio. Pero for sure, ako, nanag-anak ko daan nga grabe kini ka-aktibo. Left and right, aman sa makasa nga politisyan, pinagdi kaalyan. Si Annalyn Saldivar may pagpaminaw. Si Bill Carda Basulo Supijan kanang gipuli ni BBM bagong ombudsman tanaw nako daghang tablak. Ato lang sa tanawon Boss Bill Card. Mga tabla ko sa check no. Atake ba magtarong po di. Boss Frank Oga Puslan man para gamhanan si Torre ibutag sa DOJ. Syaro. Mayumi Silvas Karkar may pagpaminaw. Dennis Cabrera boss may pagpaminaw. Anlapot Dakulan. Felix Mamalias Alcontin alisto ang politiko nga kontra sa admin Superjan. Ito politiko mahadlok nga masuspinso kuyog-kuyog lang sa sangin. Inood ay pikigid mo ron. Ano yung mga kapuso ko nagitiigong oras din sa ito ang tulumanan sa WS News Front. Sa gyapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahangin. Super John Kimbot at ang 24 oras mo sunod na. Mayang gabi mga kapuso, dagang salamat mga kapuso. Dapat totoo. Double S News Roundup.